at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-aasa at pag-ibig kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalibing-lima ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy,
malalamang nila ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Na magtatakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Na mapawi ang hamog, nakita nila ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hinila nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitingkis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hinihingi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na binubuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yung ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya'y dumating hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nila'y karne, masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon bumabagsak. Sa palibot nitong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang mag-asakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo palibhasay, walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, nasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pinapahalagahan niyo po ba ang pagkain? Huwag tayong magsasayang ng pagkain. Pinipili niyo po bang mabuti ang inyong kakanin? Maging maingat po tayo sa pagkain. Isa sa pangunahing pangangailangan nating mga tao ay ang pagkain.
sapagkat dito nakasalalay ang kalusugan natin. Kapag wala tayong makain o nagkukulang tayo sa pagkain, manghihina tayo, magkakasakit tayo, at po pwedeng ikamatay pa natin. At alam ng Diyos ito dahil siya ang may likha sa atin. Kaya naman sa panalangin itinuro niya sa atin, di po ba? Isa sa mga intensyon daw na hilingin natin sa Panginoon, araw-araw ay bigyan mo kami ng aming makakain o kakanin sa araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng mana o literal na tinapay mula sa langit upang palakasin sila, upang hindi sila magkasakit, upang magkaroon sila ng lakas, direksyon sa paglalakbay. Now, kung papaanong alam ng Panginoon na kailangang pakanin ng ating katawan, alam din niya siyempre na hindi lang ito ang kailangan natin. Dahil nilikha niya tayong hindi lamang katawan, mayroon din tayong kaluluwa, mayroon din tayong soul, espiritu. Sa katunayan, mas dito nakasalalay ang buhay natin. Dahil kapag nawala ang kaluluwa natin, wala na rin ang buhay natin. Therefore, mas dapat itong alagaan, mas dapat itong inorish, mas dapat itong pagkanin. Kaya nga, kung ang Panginoon ay nagpo-provide sa atin ng pagkain para sa ating katawan, mas nagpo-provide po siya ng pagkain para sa ating kaluluwa. At yan po ay makikita natin sa mabuting balita na ating binasa, kung saan ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkaing espiritual para sa ating kaluluwa. Ito ay sa pamamagitan ng salita niya. Father, nakakain ba ang salita? Oo. Kaya nga may expression tayo kung minsan, baka kanin mo ang mga sinabi mo. Kaya nga yung ibang napagbubungangaan ng mister nila o ng magulang nila, umagang-umaga, anong sinasabi? Umagang-umaga eka, sermon, ang almusal ko. At kaya nga, ang mga magagandang salita rin naman sa kabilang banda ay nakapagpapalakas ng loob natin, nakapagbubus ng moral natin, nakapagbibigay ng buhay sa buhay natin. Kasi nga po, nakakain din, nakapag-nourish din ang salita. Kaya naman mga kapatid, dapat pahalagahan din natin ang mga salitang sinasabi natin at ang mga salitang tinitik natin. Sapagkat kung papaanong hindi po lahat ng pagkain ay dapat nating kanin dahil may mga pagkain imbis na makatulong ay makapagpapa sa atin ng kalusugan natin, tumataas ang blood pressure, tumataas ang sugar, nagkakasakit sa bato dahil sa pagkain. Gayon din naman, hindi lahat ng mga salita ay dapat tinetake natin. Piliin din natin yung totoong makapag-nourish ng kaluluwa natin. Mga kapatid, sa kung ilang beses inahilan tulad ng Diyos ang kanyang salita sa pagkain, na mababasa po natin sa ating Biblia, sa banal na kasulatan, ibig sabihin lamang nun ay iniahandog ng Diyos sa atin ang kanyang salita upang talagang kanin natin. Ang problema, hindi na natin ito nagagawang kanin o kasabikang kanin dahil nabubusog na tayo sa ibang mga pagkain. Sa mga pagkain na imbis na magbigay sa atin ng buhay, ay unti-unti sa ating pumapatay. Halimbawa po, mga kapatid, yung mga pagkain na salita na nakikita natin, narinig natin, napapanood natin sa social media. Ang social media ngayon ay masasabi nating buffet ng maraming mga walang kwentang pagkain. Nandiyan ang
kabastusan, kamunduhan. Nandyan ang mga fashion, mga trends, mga idols na kung titingnan nating mabuti ay hindi naaayon sa kalooban at sa turo, sa aral ng Panginoon natin. Aminin po natin, di po ba? Marami sa atin ang nauubusan ng panahon sa panonood lamang o pakikinig ng mga salitang naririnig natin sa social media ngayon. No wonder, pagdating sa salita ng Diyos, wala na tayong gana. Busog na tayo ng ibang mga pagkain. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit hindi ganun katindi ang interes natin sa salita ng Diyos? Halimbawa, kapag ang nagsisermon na pare, bagamat naghanda naman, ay mahina ang boses, walang sinasabing jokes, walang sinasabing storya, para sa atin wala nang kwenta. O kung minsan kahit yung mga paring malakas naman ang boses, nagbibigay ng storya, minsan may jokes pa, at may sense naman din ang sinasabi. Naaayon din naman din sa turo ng simbahan at sa banal na kasulatan. Pag nahaba-haba na ng sermon, naiinis na rin po tayo. Naiinip na po tayo. At bakit nakukontento tayo sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos tuwing linggo? Pag uwi natin, hindi na natin ito inaalala, hindi na natin ito pinag-uusapan, hindi na natin ito pinagninilayan. Hindi na tayo nagbabasa at nagdarasal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Simple lang po ang dahilan dahil busog na nga po tayo sa ibang mga pagkain. Sa ibang mga pagkain na kinakain ang oras natin, ang panahon natin, na dapat ay inuukol natin sa pagdarasal, sa pagninilay ng salita ng Diyos, o kahit sa pag-iisip lamang ng mga makabuluhang bagay sa buhay. Ang galing ng Diablo, nabubusog niya tayo sa mga walang kwentang pagkain, dahilan para hindi na tayo manabik at hindi na tayo masarapan sa tunay na pagkaing ibinibigay ng Panginoon sa atin. And then what? Magtataka tayo na kapag dating ng mga pagsubok o sularnin, ang dali nating mag-give up, bagamat nagsisimba naman tayo. Ang dahilan, hindi busog ang espiritu, ang kaluluwa natin ng salita ng Diyos na ino-offer na niya naman sa atin. Maaring tayo ay malakas physically, maaring tayo ay decent physically, magandang itsura, maaring tayo ay nakangingiti, nakatatawa, pero kung titingnan pa lang ating kaluluwa, malnourished na pala, dugyutin na pala, malungkot na pala, dahil hindi properly nourished ng totoong pagkain nagbibigay buhay. Sabi sa ating salmo ay, ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng pagkain bumubuhay. Ibig sabihin lamang nito, yung mga pagkaing bigay ng mundo, hindi ito talaga nakabubuhay, kundi nakamamatay. Kaya sana mga kapatid maging mapili tayo sa pagkain ng ating puso, sa pagkain ng ating utak. Piliin natin yung mga salitang ititik natin. Disiplinahin po natin ang ating sarili. Tingnan po natin yung oras na naaaksaya sa social media sa pamamagitan ng pakikinig at pagnood natin sa mga salitang hindi natin dapat i-take sa sarili o sa buhay natin. Gutumin puso na natin ang kaluluwa natin, ang sarili natin sa mga walang kwentang pagkain upang panabikan natin ang tunay na pagkain ipinagkakalob ng Panginoon sa atin. Sa gayon, mas magkakaroon ng direksyon ng buhay natin, mas magkakaroon ng sigla ang buhay natin, at mas magiging matatag tayo sa anumang pagsubok na darating sa atin. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po kaming magutom sa iyong salita. Masyado kaming busog sa mga salitang walang kwenta, sa mga salitang makamundo, sa mga salitang bastos kung minsan, at sa mga salita na nagdudulot pa nga po sa amin ng pag-aalala. Tulungan mo po kaming maalis ito sa aming puso, sapagkat nabubusog kami nito sa hindi magandang paraan, dahil imbis na makatulong, nakasisira pa sa amin. Ikapagkakasakit pa namin ito, hindi lamang ng katawan, kundi pati na ng kaluluwa natin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na busugin ng aming puso, ang aming isipan ng iyong salita. Panaligan namin, nguyain namin, isabuhay namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pahalagahan natin ang salita niya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Isabuhay natin, paniwalaan natin upang mayroong magandang mangyari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat kung papaanong nalikha ang mundong ito, ang sandaigdigan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, kaya ni Lord baguhin ang buhay mo sa pamamagitan lamang ng salita niyang ibinibigay sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mo nang paniwalaan ang lahat. Ang kanyang salita lamang sapat na sobra-sobra pa. Ito sana ang una mong pakinggan sa umaga. Pagkising mo at bago ka matulog, ito ang huli mong itig sa puso mo. Basahin mo, pagnilayan mo, panaligan mo ang salita ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng
tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral, sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagkamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Brigada na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Brigida, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iligin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagpapagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay umata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong niyo po na nagiging dahilan para mai-promote natin lalo ang devotion sa Our Lady of Lazaret, makatulong tayo sa mga nangangailangan at ma-maintain po natin ang ating simbahan at maipalagana pa natin lalo ang salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyo. Kaakibat po namin kayo sa pagpapakain ng ating mga kapwa Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.
Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal at tunay at laging dalisay. Ang bilhin kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa talinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal ang pag-ibig